Sindak. Greetings po sa lahat ng mga solid ninyong tigapakinig at subscribers dito po sa Sindak Short Stories. Ako nga po pala si Ron at isang seafarer mula po sa Bacolod City at ngayon po ay avid listener na ninyo. Natuklasan ko lamang po ang inyong podcast noong nakaraang buwan at ngayon po ay nag-over the bakod na dito sa inyong YT. So ito po ang aking kwento. Nagsimula po ang nakakatakot na pangyayaring ito nung ako ay grade school pa lamang. Yung place kung nasaan naroroon po yung pinakabahay namin ay isa po kasing compound, which is kasama ko doon yung aking mga kapatid. Si ate ko ang nag-o-occupy ng isang room habang si kuya doon sa isa at katabi ko po palagi kasing matulog noon yung pinakamatandang kuya ko pa. Nakasanayan na po kasi namin noon ng kuya ko na maglaro ng PlayStation hanggang alas 12 ng hating gabi. As in nagiging routine na po talaga namin iyon at hindi ko rin po talaga ma-explain kung bakit kahit patulugin kami ng maaga ay talagang alas 12 ng hating gabi ako dinadalaw ng antok. Nung time na yun kasi Sir Red, sina mama at papa ay natutulog po doon sa kabilang bahay. Kaya ako po talaga mas pinipili na makibanding sa aking pinakamatanda pang kuya ay dahil ganito po yung lagi naming ginagawa. Nakakapagpuyat kami nang hindi alam ni na mama at papa. Kung halimbawa doon ako matutulog kina mama at papa sa tabi po nila, tiyak ay patutulugin talaga ako ng maaga dahil meron po kaming klase kinabukasan. There's this one time Sir Red na lasing yung kuya kong katabi dito po sa kwartong ito. May bisita po kasi kaming dumating at ito po ay mga kamag-anak din lang naman namin. Bandang alas 11:30 na po iyon at sabi niya ayusin ko daw po yung TV at iset up ko na dahil maglalaro kami para antukin na rin siya. Kaya agad ay sinunod ko. Hanggang sa pagpasok niya muli sa kwarto, doon na siya nag-decide na antok na daw talaga siya at umiikot na ang kanyang paningin. Bukas na lang daw ng gabi kami maglaro. Iligpit ko na lamang daw ito. Ngunit dahil gusto ko nga maglaro at since na iset up ko na, ako na lang mag-isa ang naglalaro ng PlayStation nung time na yon. Bandang 1:00 na nga po iyon ng madaling araw. Bigla pong nag-brown out. Agad ko naman pong pinuntahan yung main switch na malapit sa kusina para sana patayin o ibaba yung kontador. Mga 20 to 25 meters yung layo ng sala sa kusina namin. Nang bigla po talaga Sir Red, bumukas yung ref namin. Ref po iyon na dehunos sa ilalim at may kabilaan na bubukasan. Bumukas po yung ilalim na hunos at nagulat ako agad dahil talagang bakit nagbukas wala namang tao. So napadapa ako at nagtago sa ilalim ng dining table sa pag-aakalang may ibang taong nakapasok sa bahay. Persahan po kasi talaga yung pagbukas Sir Red at nagulat ako sa kung bakit kung meron mang halimbawa na taong nakapasok eksaktong brown out pa talaga. Pero bigla kong naalala na nung oras na nabuksan po yung ref namin ay meron namang ilaw. Ganun po diba yung ref usually? Meron po siyang ilaw sa loob nito. Doon talaga ako nagtaka. So dahan-dahan akong gumapang at tinignan kung sino yung nagbukas na ang buong akala ko ay yung kuya kong lasing. Hanggang sa bigla na naman po itong nagsara as in full force po talaga at parang idinabog.
Yung kabila ang bukasan naman ang siyang nagbukas-sara at tila ba parang cabinet lang. Napaiyak talaga ako noon, Sir Red, at nagsisisigaw na matapos ang ilang saglit. Nilakasan ko talaga yung palahaw ko para nang sa ganun ay magising sina ate at yung nakababatang kuya ko at nang lumabas sila sa kani-kanilang kwarto at magtungo sa kitchen. Pero alam ko talaga na bumubuka ang aking bibig at sumisigaw ako ng ubod lakas, pero sa tingin ko ay wala talagang darating. Hanggang sa napagtanto ko na parang wala nga palang boses na lumalabas sa aking bibig. Dumapa na lamang ako para hindi ko makita ang kung sino mang nilalang na nagbubukas sara o naglalaro ng ref namin. Doon nga'y nagdarasal ako na kahit papaano ay lubayan ako ng parang bangungot na nangyari. Hanggang sa biglang may nadinig po ako na bumulong sa akin pero hindi ko maintindihan. Nung una, isang lalaki lamang po na napakababa ng boses ang nadinig ko at napakagulo nga po talagang intindihin yung kanyang winiwika dahil hindi po ito Tagalog o Ingles. Hanggang sa ilang segundo ay papalakas na ng papalakas ang boses niya to the point na ang aking nadidinig ay marami na pong boses na animoy koro. Nabibingi na po yung tenga ko noon. Talagang mas lalo pa akong sumigaw kahit alam ko na walang boses na lumalabas sa akin. Hanggang sa tumakbo na po ako sa room ni kuya at kahit sobrang dilim ay talagang nagawa kong tumakbo dire-diretso patungo dun. Tinawanan pa ng boses na nadidinig ko kanina yung pagkasagi ko sa cabinet na naroroon sa gilid ng kwarto ni kuya. At nung nandun na nga ako sa pintuan, kamalas-malasan at naglock pa ng pinto si kuya. Gayon na lang ang aking lakas ng pagkatok habang umiiyak pero nagtataka ako sa kung bakit hindi nila ako nadidinig. Hanggang sa ang huling naaalala ko, Sir Red, ay nahimatay pala ako. At pagkagising ko ay sabog na ang liwanag ng kinaumagahan. Nagising din ako dahil sa pagtatapik ni na mama. Sabi, kung bakit daw ako natulog sa labas ng room ni kuya. Pansin din nila na may malaking bukol ako at bakit daw doon ko pinili na matulog. Tinanong pa nga nila ako kung nag-away ba kami ni kuya at sa kung bakit nakalock yung pinto niya. Wala din ako maisagot nung sandaling iyon, Sir Red, dahil talagang blanko ang aking isipan. Para bang ginugunit ako kung ano talaga yung nangyari at hindi ko kaagad naisagot kay mama. Pina-absent muna ako ni mama sa klase nung araw na iyon dahil bigla din akong inapoy ng lagnat. Hanggang sa kinatanghalian, naisip ko lahat ng mga nangyari. Kwento ko ito kay mama. Narinig ni kuya na nagkukwentuhan kami sa salas at agad ding nagising si kuya sa inis at nagtanong kay mama kung siya ba ang nag-utos sa katulong namin kagabi na kumatok ng kumatok sa kubo na pinag-iinuman daw nila. Ang kulit daw kasi nun. Hindi daw talaga tumigil yung pagkatok nito hanggang sa nagdesisyon na nga lang daw po ang mga pinsan ko na kainuman niya na matulog na lang din. Kaya yun din yung oras na umuwi na siya sa bahay. Nagsabi naman si mama na wala doon yung kasambahay namin dahil nagbakasyon at umuwi sa kanilang probinsya. Pagalit pa nga yung boses ni mama sa pagsabing wala siyang pakialam kung mag-iinuman daw ang magpipinsan kasama si kuya ng buong magdamag since safe naman talaga sa loob ng compound. Bigla ay naalala ko din na before nga pala nangyari ang lahat ng ito. Nung hapon na nagkukulitan kami ni kuya
ay nag-agawan kami ng cellphone at biglang na-open yung camera. Hindi po talaga biro, Sir Red. Nakatitiyak ako na may babae sa bintana na animoy dumudungaw ang na-capture nung camera namin. Tila bang umingiti siya at doon na po namin napagtanto na talagang pinaglaruan kami nung araw na iyon at pinagparamdaman. Agad naman pinabless yung bahay within that week kasi hindi lang daw ganyan yung nangyari sapagkat maging sina ate pala ay pinaglaruan din daw ng kung anong elemento sapagkat paggising daw isang umaga ni ate ay para daw po siyang nabugbog sa dami ng pasa sa kanyang katawan. Sabi nga ng albularyong ipinatawag ni na mama, parang daanan daw kasi ng mga engkanto ang mismong kinatatayuan ng bahay namin. Minsan sa kusina ay may sound ng kabayo na parang nagtatatakbo papalabas kahit wala naman talagang ganoong hayop sa buong paligid. Minsan pa nga daw ay merong parang pumipito o nagwiwisel na para bang ikaw ay tinatawag. Marami pa po akong hilakbot experience, Sir Red. Mga kaganapan na hindi lamang nung ako ay grade schooler kundi maging noong high school na ako hanggang sa ako ay nakasampa na rin ng barko. For now, ito po muna. More power at maraming salamat sa pagbibigay buhay sa aking kwento. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.